Amen. Let's open the Bible, John chapter 7, Buksan po natin sa ating Biblia mula po sa Aklatang 1, chapter 7. verse 1 and 2. Doon po sa verse 1 hanggang verse 2. John chapter 7, verse 1 and 2. So 1, chapter 7, verse 1 hanggang verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay pumunta si Jesus sa Galilea, ayaw niyang dumaan sa Judea, sapagkat pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. And verse 6, let's read it together. 3, 2, 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras, subalit ang inyong oras ay laging naririyan. And verse 38, let's read it together. 3, 2, 1. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. So when we study the book of John, we can see the who is Jesus. Kaya sa tuwing pinag-aaralan po natin ito pong aklat ni Juan, mas higit po natin nakikilala kung sino si Jesucristo. John chapter 1 says, Jesus came to this world as a form of man. Sa chapter 1 po, ipinakilala na si Jesucristo ay pumarito bilang isang anyo ng tao. He is God and the Word of God. Siya din po yung Diyos at siya din po yung pong salita ng Diyos. But as a form of man, He came to this world. Pero sa pamamagitan po ng isang tao, siya po ay sa pamamagitan po ng Diyos, siya po ay nagkatawang tao. John chapter 2 says, Jesus is one who gives us the great joy. Dito naman po sa John chapter 2, sinasabi ni Jesucristo, siya po yung isang tao na nagbibigay sa atin ng kagalakan. John chapter 3, Jesus make us being born again. Doon naman po sa chapter 3, ipinakilala at binanggit po ni Jesucristo kung paano tayo maipapanganak na muli. And John chapter 4, Jesus is the fountain of the living water. At doon naman po sa chapter 4, si Jesucristo siya daw po yung buhay na isang bukal na tubig. And John chapter 5, in the Sabbath day, Jesus healed the man who got sick for 38 years. At sa John chapter 5, si Jesucristo ay nagpagaling na isang tao doon sa loob ng na siya may sakit sa loob ng 38 taon. Through this, Jesus showed that He is the one who gives us the true rest. Sa pamagitan po nito, ipinapahayag po sa atin na si Jesucristo yung nagbibigay ng tunay na kapahingahan. In John chapter 6, Jesus fed the 5,000 people with 5 loaves and 2 fish. At doon naman po sa John chapter 6, dito po pinakain ni Jesucristo yung 5,000 katao sa pamagitan po ng 5 tinapay at dalawang isda. So Jesus showed that He is the bread of the eternal life. Ito po yung kumakatawan na si Jesucristo siya po yung tinapay ng buhay. And in John chapter 7, the background is the verse 2, the Jews' feast of the tabernacle. At ito naman po sa John chapter 7, ito po yung kanyang background sa verse 2, malapit na noon ang pista ng Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Through this chapter, we can see that Jesus is the river of the eternal life. Kaya dito po sa John chapter 7, dito natin makikita na si Kristo, siya po yung pista ng buong buhay na walang hanggan. And we can see how much evil that the religious leaders are. At dito din po natin makikita kung gaano kasama yun po mga relihiyosong mga tao. They wanted to kill Jesus. Dahil sinusubukan po nilang patayin si Jesucristo. But nobody could kill Jesus because that was not the time of Jesus. Pero wala pang sino man kayang pumatay kay Jesucristo dahil hindi pa ito yung oras ni Jesucristo. So today, we're gonna learn the lesson in John chapter 7. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ito pong paksa dito po sa John chapter 7. There are 3 feasts, the major feasts in Israel. Mayroon pong 3 katangian na ito pong pista dito po sa Israel. Passover day, and the feast of the weeks, and the feast of the tabernacle. Ito po yung araw ng Pasko at yung araw ng Sanlinggo at yung pong pista ng tabernakulo. In the feast of the tabernacle, Israel people celebrate the time for Israel to stay in the wilderness. Kaya doon po sa pista ng tabernakulo, yung po mga Israelita, pinapahintulutan nila yung po mga tao na manatili doon sa ilang. So they came to Jerusalem. Sila po ipapasok doon po sa Jerusalem. And they make the tent and stay there for the 1 week
for At si- 8 days. At sila po ay magagawa ng isang tolda at sila po yung mananatili doon sa loob ng 8 araw. At the time, they stayed in the tent At sa mga oras to remember that their ancestors stayed in the wilderness in the tent. At sila po ay nananatili doon po sa tolda upang kanila pong maalala yung po kanilang mga ninuno na naninirahan doon po sa tolda. And they carried the water from the Siloam, the pond, At sila po ay kukuha ng mga tubig mula po sa lugar ng Siloam and pour the water in the temple. at ilalagay po nila at ibubuhos po nila yung tubig doon po sa templo. So they celebrate that the Israel people drank the water from the rock in the wilderness. At doon po magkakaroon sila ng celebration kung saan ilalagay po nila yung tubig bilang isang kanilang pagpupugay. That's why through when we study the book of John, depending on the feast, Jesus gave the different lesson. Kaya dito po, kung mapag-aaralan po natin ito pong aklat ni Juan, depende po sa pista kung paanong binibigyan po tayo ng Jesucristo ng mga aral. So in the Sabbath day, Jesus gave the lesson, Jesus can give the true rest. Kaya sa araw po ng Sabat, si Jesucristo ay nagbigay ng kapahingahan. In the Passover day, Jesus teach the people that Jesus is the bread of the eternal life. At sa pista naman po ng Pasko, si Jesucristo ay nagpakain sa mga tao. Ito po, nagpapakita po dito na si Jesucristo, siya po yung tinapay ng buhay. And the Israel people offer the water in the temple, in the feast of the tabernacle. That's why Jesus teach the lesson, verse 38, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Kaya dito naman po sa pista ng tabernakulo, yung mga tao, nagbubuhos po sila ng tubig doon po sa templo na ang ibig sabihin ay nandito po sa verse 38 na ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. The verse 39 says, these rivers of living water indicates the Holy Spirit. Dito naman po sa verse 39, ito pong tubig na dumadaloy bilang isang buhay, ito po'y kumakatawan sa banal na Espiritu. So when we believe that Jesus redeemed all our past, present, the future sin, at the moment we receive the Holy Spirit. Kaya kung tayo po'y sasampalataya, na pinatawad na po tayo ng Jesucristo magmula po sa ating nakaraang buhay, ngayon, kasalukuyan at sa hinaharap, ito po yung pumasok na po sa atin yung banal na Espiritu. Then we are not thirsty anymore. At hindi na po tayo kailanman mauuhaw. So when we study Bible, the Jesus keeps saying that, and the Bible keeps saying that Jesus is Jesus is this, Jesus is that. So the Bible introduces who Jesus is. Kaya sa tuwing pinag-aaralan po natin yung Biblia, lagi pong sinasabi ng Biblia o sinasabi ni Jesucristo na ito yung ginawa ni Jesus, ito yung ginawa ni Jesus. We really know Jesus is God and Savior. Kaya malalaman po natin kung sino si Jesucristo, siya po yung Diyos at siya din po yung tagapagligtas. But at that time, the Jews didn't recognize Jesus. Pero sa mga panahon na yon, yung pong mga Hudyo, hindi po nila kilala si So Jesucristo. let's go back to chapter 7, verse 1. Balik po tayo sa chapter 7, verse 1. The last part, the Jews sought to kill him. Sabi po sa huling parte, sapagkat pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. At the time, the high priest, and religious leaders wanted to kill Jesus. Sa mga panahon na yon, yung pong mga matataas na mga pari, yung pong mga relihiyoso, sinusubukan po nilang patayin si Jesucristo. Why? Bakit po? Do you want to kill someone? Gusto mo pong pumatay ng iba? My boss, Yung boss ko, my neighbor. yung kapwa ko, kapitbahay. At the time, the religious leaders wanted to kill Jesus. Kaya noong mga panahon po na yun, yung mga reliyosong tao, sinusubukan po nilang patayin si Jesucristo. Why? Bakit? The verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi kayo maaring kapuotan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuotan nito, sapagkat ako'y nagpatotoo laban dito na masasama ang kanyang mga gawa. Jesus said, because I testify of it that its works are evil. Kaya sinabi po ni Jesucristo, sapagkat ako'y nagpapatotoo laban dito na masasama ang kanyang mga gawa. At the time, the Jewish people thought they are good and they believe in God very well.
Dahil noong mga panahon na yon, iniisip po ng mga Hudyo na sila po yung mga mabubuting tao at sila po yung mga sumusunod sa Diyos. But Jesus said, you are hypocrites. Pero sinabi na Jesucristo, ipokrito, You are evil. masama kang tao. That's why they got mad and wanted to kill Jesus. Kaya nagalit po sila at gusto nilang patayin si Jesucristo. Actually, when they heard that word, they should have repent before God. Sa katunayan, kung nung narinig po nila yon, dapat po silang magsisi sa harapan ng Diyos. They should say, yes, Lord, even though we try to live good, we are so evil. Dapat po nilang sabihin na, opo Panginoon, na kahit gustuhin man namin gumawa ng mabuti, kami po'y nakagawa pa rin ng mga kasalanan. We don't want to commit a sin, but we always commit a sin. Ayaw namin gumawa ng kasalanan, pero nakakagawa kami ng kasalanan. They had to repent. Kailangan po nilang magsisi. But instead of repentance, they tried to kill Jesus. Pero sa halip na yung pagsisisi, sinubukan po nilang patayin si Jesucristo. That is more evil. Ito po yung higit na masama. Let's look at please bookmark here and look at Luke chapter 11. Lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa aklat ng Lucas chapter 11. Luke chapter 11 verse 43. So Lucas chapter 11 verse 43. Verse 43, Jesus rebuked the Pharisees and the religious leaders. Kaya pinagsabihan po ni Jesucristo yung po mga Pariseyo at po yung po mga relihiyosong tao. Would you read? Kahabag-habag kayo mga Fariseyo, inyong iniibig ang upuang pandangal sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. The verse 43, right? Yes po. Woe to you, Pharisees. Pharisees are the people who always read the Bible and worship God. Sabi po, kahabag-habag kayong mga Fariseyo. Ito pong mga Fariseyo, sila po'y lagi nagbabasa ng Biblia at sinasamba yung Diyos. But Jesus says, woe to you, Pharisees. Pero sinabi po ni Jesucristo, kahabag-habag kayong mga Fariseyo. Then verse 45, the one of the lawyers answered said to him, Teacher, by saying these things, you reproach us also. At ito naman po sa verse 45, isa sa mga dalubhasa sa kautusan ay sumagot sa kanya, Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong nilalait. So they don't know whom they are. Kaya hindi po nila kilala yung kanila pong sarili. They don't know who Jesus is. At hindi rin po nila kilala kung sino si Jesucristo. That's why when they heard the word of Jesus, instead of repentance, they tried to kill Jesus. Kaya kapag narinig po nila yung sinasabi ng Jesucristo, sa halip na sila po yung magsisi, sila po yung nagnanais na patayin si Jesus. You know the expression, the thief turns on the master with the club. The thief Yung pong magnanakaw, turns on the master, the owner of the house, with the club. at yung pong magnanakaw, siya po yung humaharap doon po sa may-ari ng bahay na mayroong pong dalang palakol. The one man tried to steal something in the house. Kaya yung isang tao, sinusubukan po nilang magnakaw sa loob ng bahay. The owner woke up and found him. Kaya yung pong may-ari ng bahay, siya po yung nagising at natagpuan po yung magnanakaw. Then the thief is supposed to run away. At yung pong magnanakaw, dapat po siyang tumakbo. But instead of running away, he tried to kill the owner. Pero sa halip na tumakbo po yung pong magnanakaw, sinubukan niya pong patayin yung pong may-ari ng bahay. We have that kind of expression in Korea. Kaya meron po tayong ganitong uri ng ekspresyon katulad po sa Korea. One who do the utot, get angry. Kaya kapag meron pong umutot, yung iba po magagalit. Actually, he's supposed to say, sorry, excuse me, but he get angry. Ah! Kaya sa katunayan, siya po'y dapat na magsisi at humingi ng tawad sa kanila, pero siya po'y magagalit. So they don't know what they did. Kaya hindi niya po alam kung ano po yung kanyang ginagawa. One man walk on the street, May isa pong tao na naglalakad doon po sa kalsada, he stamped somebody's foot. kaya nakatapak po siya ng pong paa ng isang tao. Then instead of saying sorry, he says, why did you put your foot here? Kaya sa halip na sabihin niya po na humingi siya ng tawad, sinabi niya, bakit inilagay mo yung paa mo dyan? That's why when I walk, I stepped your foot. Kaya kapag ako'y naglakad, natapakan ko tuloy yung paa mo. So he doesn't know what he did. Kaya hindi niya po alam kung ano yung kanyang ginagawa. That's our nature. Yun po yung natural sa atin. Instead of repentance, we want to deny our sins.
Sa halip na tayo po yung magsisi, ninais pa natin na i-deny yung ating sarili. We want to blame others. Ninais pa natin na sisihin yung iba. Look at Adam. Tingnan niyo po si Adan. When he committed a sin, he says, because of the Eva that you gave me, I committed a sin. Sinabi niya po na dahil nang ibinigay niyo po yung babae na si Eva, ako yung nakagawa ng kasalanan. What about Eva? Ano naman yung sinabi ni Eva? When God said, you ate the fruit of the knowledge of good and evil, she said, because of the serpent you sent, I was tempted. Kaya nung sinabi po ng Diyos, kinain mo yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, sinabi niya, dahil po yun sa ahas na siya nagsabi sa akin. So, instead of repentance, we want to deny our sins and we want to blame others. Kaya sa halip na tayo po yung magsisi, ninais pa natin gumawa ng katwiran at sisihin yung ibang tao. Even these days, when we study the Bible, we realize we are terrible sinners. Kaya sa panahon natin ngayon, kapag tayo nag-aaral ng Biblia, tayo po'y nakakaunawa na tayo talagang miserableng makasalanan. Then what is the natural and the honest response? Pero ano po yung natural at yung pinakatotoong pagsang-ayon? Yes, Lord, I'm a terrible sinner. Opo, Panginoon, ako'y miserableng makasalanan. I know I'll go to hell. Alam ko na pupunta ako ng impyerno. Then how can I be forgiven and go to heaven? Pero paano po ako mapapatawad at pupunta sa langit? That is the natural response. Ito po yung natural na pagsang-ayon. But many people says, why am I a sinner? Pero maraming mga tao sinasabi nila, bakit ako naging makasalanan? If I'm a sinner, everyone in the world is a sinner. Kung makasalanan ako, edi lahat ng mga tao dito makasalanan. Instead of repentance, they denied their sins. Sa halip na sila po'y magsisi, sila po'y gumagawa ng katwiran para pagtakpan yung kanilang kasalanan. That's why, even though they said they believe in God, they are killing Jesus like these people. Kaya sa halip na sinasabi nilang sila'y nananampalataya sa Diyos, sila po'y nagdanais pa na patayin ito pong si Jesucristo. Let's look at John chapter 9, verse 39. Punta po tayo sa aklat ng 1, chapter 9, verse 39. 39. And Jesus said, for judgment I have come into this world, that those who do not see my see, and that those who see may be made blind. Sabi po sa verse 39, sinabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan ito para sa paghatol upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. So if somebody says, I'm not blind, it means I'm righteous, I'm good. Kaya yung iba po, pag sinasabi nilang hindi ako bulag, sila po yung nangangatwiran at sila po yung nagsasabi na ako yung mabuting tao. Even though they are sinner and spiritual blind, if they think they can see, Jesus said, I'll make you blind. Kaya kung sila po yung makasalanan at talagang bulag, pero kung sasabihin po nila na sila po yung nakakakita, yung Diyos, gagawin po silang bulag. When we admit that we are terrible sinner, God helps us to realize how to be forgiven and go to heaven. Kaya kung tatanggapin po natin sa ating sarili na tayo po yung miserableng makasalanan, yung Diyos po yung kikilos para po sa atin, para po mapalaya tayo sa ating kasalanan. So verse 40, the Pharisee says, are we blind also? Are we a sinner also? Kaya sabi po sa verse 40, ang ilan sa mga Fariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Then verse 41, let's read it together, 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo yung mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Sapagkat ngayon, sumasabi ko sa inyo, kami nakakakita na nanatili ang inyong kasalanan. If you are blind, it means if you realize you are spiritual blind and sinner, you would have no sin. You will be saved. I'll help you to get salvation. Sabi po, kung kayo yung mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, ibig sabihin, tutulungan ko kayo para maligtas kayo. But now you say we see. It means you think you are already righteous, you are already saved. Therefore, your sins remain. I'll not help you to realize the salvation. Sabi po dito, subalit ngayon sinasabi ninyo kami mga nakakakita. Kaya sila po'y nangangatwiran, sinasabi po nila sila po'y mabuting tao. Kaya hindi, sabi po ni Jesus sa kanila, na hindi ko kayo tutulungan na maligtas kayo. So Jews seek to kill Jesus. Kaya yung po mga Hudyo, sinusubukan po nilang patayin si Jesucristo. Because Jesus says they are evil. Dahil sinabi ni Jesucristo na sila po'y masasama. And also, there is another reason. Jesus didn't admit their work and sacrifice for the Lord. Kaya
isa pa pong kadahilanan, si Jesucristo ay hindi po tinatanggap yung yung kanilang mga pagpapagal at yung kanilang pong pagsasakripisyo sa That's Panginoon. why they seek to kill Jesus. Kaya sinubukan po nilang patayin si Jesucristo. Let's go back to John chapter 7 verse 19. Kaya balik po tayo sa John chapter 7, dito po sa verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Subalit wala sa inyong tumutupad ng kautusan, bakit ninyong pinagsisikapan ako'y patayin? So Jesus said, none of you keeps the law. Kaya sinabi po na wala sino man sa inyo yung po na tumutupad ng kautusan. Actually, these people have a great zeal for God. Sa katunayan, ito pong mga tao, mayroon po silang dakilang pagiging masigasig sa harapan po ng Diyos. When they copy the Bible, when they copy the word Lord, they take a shower and wash the brush and write the Lord. Kaya kapag sila po ay magsusulat ng salitang Panginoon, sila po ay maghuhugas at sila po ay maliligo bago po nila isulatin ito pong pangalan ng Panginoon. They strictly try to keep all the laws. Stricto po talaga silang sinusubukan na gawin ito pong kautusan. But Jesus said, none of you keeps the law. Pero sabi ni Jesucristo, wala sa inyong tumutupad ng kautusan. That's why they are embarrassed and they cannot accept this word. Kaya sila po'y napapaya at hindi po nila tinatanggap ito pong salita ni Jesus. Jesus, if you says to the prostitute or tax collector, we can understand. But you told us, none of us keep the law. We cannot accept it. Kaya kung sasabihin po yun ng kung sinabi po ng mga Pariseo kay Jesucristo na, Jesucristo, kung sinabi mo po yun sa mga maniningil ng mga buwis at sa mga babaeng mapangulo niya, tatanggapin po namin yung inyong sasabihin. Pero kung sinabi mo sa amin na isa sa amin na hindi tumatanggap na kautusan, hindi namin yun matatanggap. It's just like we tell the pastor or priest, you are not saved. You cannot go to heaven. Then they will get angry. Para po itong sinasabi po ng mga pastor o ng mga pare na hindi ka ligtas kaya sila po'y nagagalit. Why Jesus said, none of you keeps the law? Pero bakit po sinabi ni Jesucristo na wala sa inyong tumutubad ng kautusan? Because even though they keep the form of the law, they forget the essence, the real meaning of the law. Dahil kahit na kanila pong tinatanggap o pinapanatili, ito pong kautusan, ito pong salita, pero hindi po nila pinapahalagahan ito pong kahulugan, ito pong mensahe. What's the purpose of the law? Ano po yung kahulugan, ito pong kautusan? What's the purpose of the law? To realize that we are terrible sinners. Ang layunin po ng kautusan ay para maipaunawa po sa atin na tayo po'y miserableng makasalanan. When we try to keep the law, we really realize that we cannot keep all the law. Kaya kung sinusubukan po nating sikapin na papanatili ito pong kautusan, wala po sino man sa atin makakapanatili nito. So when we compress all the law in the Bible, we can say only one sentence, love one another. Kaya kung pagsasamahin po natin lahat po ng mga kautusan dito po sa Biblia, ito po'y bumubuo ng isa pong salita na ang ibig sabihin, magmahalan kayo sa isa't isa. Like yourself. Gaya ng inyong sarili. Can you love one another like yourself? Kaya niyo pong mahalin yung ibang tao gaya ng inyong sarili? Pastor, I can do it. Pastor, kaya ko po yun. Really? Talaga? The way to love one another like ourselves is to share everything. Yung pong pagmamahal sa ibang tao na gaya ng ating sarili, ito po'y nangangahulugan na dapat ibigay po natin lahat ng meron tayo. So, you have to bring all the beggars in your house and share the money, share the food and the clothes and bed, everything. Kaya dapat mo pong dalhin lahat po ng mga pulubi sa iyong bahay at kaya mong ibigay yung iyong pong pera, pagkain, yung iyong pong tulugan, lahat ng bagay na meron ka. So when we really try to keep all the law, we really realize we are evil and terrible sinners. Kaya sa tuwing sisikapin po natin na mapanatili at gawin yung kautusan, talagang mas mauunawaan po natin na tayo miserableng makasalanan. And the Israel people, they forget the real meaning of the law. That is the love.
At yun pong mga Israelita, nakalimutan na po nila yung tunay na layunin na po nito pong kautusan na ang ibig sabihin ay yung pong pag-ibig. So instead of the keeping the real meaning of the law, they only try to keep the form. Kaya kung sa halip na dapat po nilang panatilihin yung pong tunay na layunin po ng kautusan, kanila pong pinapanatiling pagsikapan, yun pong mismong nakasulat, nakatala doon po sa kautusan. For example, the purpose to the meaning of the Sabbath is the rest. Halimbawa po, yun pong layunin o kahulugan po ng araw ng Sabat, ito po yung kapahingahan. So God command the Israel people to keep the Sabbath because they don't have a true rest. Iniutos po ng Diyos sa kanila na panatilihin yung araw ng Sabat dahil wala po silang tunay na kapahingahan. And in the Sabbath day, God command not to work. At doon po sa araw ng Sabat, iniutos po ng Diyos na wag po silang gagawa. It means like this, the Jesus will give them the true rest. Kaya ibig sabihin po nito, si Jesucristo ay nagbigay sa kanila ng tunay na kapahingahan. But in John chapter 6, there is the 38 years patient. At doon naman po sa John chapter 6, meron pong 38 taon na tao na talagang meron na pong sakit. That day is the Sabbath day. Ay nung araw po na yon, araw ng Sabat. So Jesus healed him and gave him the true rest. At pinagaling po siya ni Jesucristo at siya ay nagkaroon ng tunay na kapahingahan. But Israel people were not joyful. Pero yung mga Israelita, hindi po sila natuwa. Instead of they don't appreciate to Jesus. Instead of that, they blamed Jesus. He broke the Sabbath day. Kaya sa halip na matuwa po sila kay Jesucristo, kanila pong sinira yun pong kautusan noon pong araw ng Sabat. So they forget the essence of the law. Kaya nakalimutan na po nila yun pong kahulugan noon pong kautusan. So the John chapter 7 verse 21, that's why Jesus said like this. Would you read? Sumagot si Jesus sa kanila, isang bagay ang aking ginawa at pinagtatakhan ninyong lahat ito. The 22, would you read? Ibinigay sa inyo ni Moses ang pagtutuli hindi sa ito'y kay Moses, kundi mula sa mga patriarka at itinutuli ninyo sa Sabat ang isang lalaki. So it means the circumcision was given by Abraham. Kaya ibig sabihin po nito, yun pong pagtutuli ay ibinigay po kay Abraham. So Abraham received the law of circumcision. Kaya si Abraham po, siya po yung nakatanggap noong pong batas ng pagtutuli. Moses received the law. At si Moses naman po, siya naman po yung nakatanggap noon pong batas, kautusan. Law of the Sabbath. Yung pong batas ng araw ng Sabat. Then, this one is the first. At ito po yung nauna. That's why, even though in the day of the Sabbath, if the day to give the circumcision, Israel people they circumcised their children. Kaya bago po nila gawin ito pong araw ng Sabat, kailangan po nilang muling tuliin yung mga bata. So Jesus said, because this is the first, even though in the Sabbath day, you circumcise your children. Kaya sabi po ni Jesucristo, kahit nasa araw po tayo ng Sabat, pero nauna itong pagtutuli, kailangan po ninyo munang tuliin yung pong mga bata. Like this, Jesus gave the true rest to this man in the Sabbath day. What's the problem? Gaya po nito, binigyan po ni Jesucristo yung pong tao ng tunay na kapahingahan. Ano pong problema? So they forgot what is more important or essential. Kaya nakalimutan na po nila kung ano po yung pinakamahalaga, yung pinakalayunin ng pong kautusan. They made so many rules and tradition to worship God, but they forgot God when they kept these traditions. Kaya gumawa na po sila ng kanila pong sariling batas at sariling mga tradisyon. Kaya nakalimutan na po nila yung pong kautusan ng Diyos. Naintindihan po? So in the Chinese character, there is the word 주객전도. Doon po sa Chinese character, meron pong salita Chungak Chonggo. So translation, interpret, 주객전도. Chungak Chonggo. Very good pronunciation. So literally that meaning is the host and guest are switched.
Ang ibig sabihin po nito, yung pong host at yung pong kanilang mga guests, sila po yung magpapalitan. When I search it English version, right? What's this? Ano po ito? Aso. Dog. Ito po yung aso. So think about this. Dog move the tail or tail move the dog? Pag-isipan niyo po ito, yung aso, ginagalaw niya po ba yung buntot o yung buntot po yung gumagalaw sa aso? Yes, dog moves the tail, right? Yung aso po yung gumagalaw sa kanyang buntot, tama Because po? this is mane and this is the sub. Dahil ito po yung kanyang katawan at ito naman yung kanyang buntot. But in English, there is the expression, tail moves the dog. Pero sa ibang salin, sa English, tinatawag po nito na yung buntot yung gumagalaw sa aso. So the host and guest are switch. Kaya ang ibig sabihin, yung pong guest at yung kanilang host, sila po yung nagpapalitan. For example, in India, there was one king. Halimbawa, doon po sa India, mayroon pong isang hari. When his beloved queen died, he was so sad. Kapag namatay po yung kanyang minamahal na kanyang reyna, siya po yung nalulungkot. So he made a great tomb. Kaya gumagawa po siya ng dakila o napakagandang libingan. And when you look at that tomb, looks so lonely. Pero kapag titignan niyo po yung pong libingan, mukha pong mag-isa lang. So he made the great stature of him. Kaya gumawa po siya ng napakalaking statue na sa pamamagitan ng kanyang itsura. His appearance. Ng kanyang gumawa po siya ng kanyang ng estatwa sa kanyang katawan, sa kanyang itsura. It looks so nice. Kaya napakaganda. And in order to protect this tomb, he made the great wall. At para protektahan ito pong libingan, gumawa po siya ng malalaking mga harang. And in order to stay, he made the nice house. At para makapanatili siya doon, siya po'y gumawa ng isang napakagandang bahay. So after this, when you look at this, all the view, it looks so nice. Nice castle and nice idol, nice house. Kaya kung makikita po natin ito, napakaganda po, napakagandang mga castle, napakagandang lugar, napakagandang bahay. But in the middle, the tomb looks pangit. Pero doon po sa gitna, doon po sa libingan, ay meron pong mukhang pangit. So he removed that tomb. Kaya tinanggal niya po yun pong libingan. That's the 주객전도. Kaya He started these things because of the tomb, right? sinimulan niya pong gawin iyon dahil po sa kanyang layunin ito pong libingan. But later, he removed the tomb because he forgot what's the beginning. Pero kalaunan, tinanggal niya po yun pong kanyang libingan dahil nalimutan niya na kung ano po yung panimula kung bakit niya yun ginawa. Israel people in order to try to worship God, serve God, they make so many traditions. Kaya yung po mga Israelita, para po sambahin yung Diyos, gumawa po sila ng kanilang sariling mga tradisyon. But when they keep the tradition for a long time, they forgot God and they don't have any love to God. Pero nung kanila pong pinanatili sa mahabang panahon yung kanila pong tradisyon, nakalimutan na po nila yung pong Diyos at yung pag-ibig ng Diyos. And their tradition, they consider their tradition above the Bible. At kinokonsidera na po nila yung kanilang tradisyon na higit pa kaysa sa Biblia. Tail moves the dog. Kaya ang ibig sabihin po dito, yung buntot yung gumagalaw sa kanyang katawan. Let's look at Mark chapter 7, Tingnan po natin sa Aklat ng Marcos, chapter 7, verse 6. verse 6. Chapter 7, verse 6. He answers and said to them, "Where did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written? Sabi po, These people honors me with their lips, but their heart is far from me." kaya sabi po, sinabi sa kanila, tama ang pahayag ng Isaías tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. The verse 7 and 8, basahin pa natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang unang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Yes. In order to keep their traditions, which they made, they reject the word of God.
para po mapanatili yung kanilang tradisyon na kanila po mismong ginawa, kanila po nakalimutan na po yung kautusan ng Diyos. Sometimes when I counsel, I can see that. Kaya sa tuwing ako yung nagka-counseling, nakikita ko po yun. I always counsel based on the Bible, Lagi po ako nagka-counseling, alinsunod lang po sa Biblia. but the tradition, according to the tradition in my denomination, in my religion, it's not like this. Pero alinsunod sa tradisyon ng aking mga relihiyon, hindi ito katulad niyon. Then they put their tradition and the word of their pastors above the Bible. At inilalagay nila yung kanilang tradisyon at yung salita ng pastor higit pa kaysa sa Biblia. In Roman Catholic Church, they made so many fiesta and traditions. At dito po sa Romang Katoliko, gumagawa po sila ng maraming mga pista at maraming mga tradisyon. Where is the supporting verse about their traditions? Nasaan po yung mga verse, yung mga supporting verse tungkol po sa mga tradisyon ninyo? The traditions are made by man. Yung tradisyon na yon ay ginawa ng tao. If that is not according to against the Bible, we cannot follow it. Kung hindi po yan maging alinsunod sa Biblia, hindi dapat natin yan sundin. Because Bible is much higher than that tradition. Dahil yung Biblia ay mas higit kaysa sa inyong mga But tradisyon. many people, in order to keep that traditions, they reject the word of God. Kaya yung po mga tao, para mapanatili yung kanilang pong mga tradisyon, kinalimutan at tinigilan na po nila yung pong salita ng That Diyos. is very, very dangerous. Ito po ay talagang nakakatakot. These people kill Jesus Ito yung mga taong pumatay kay Jesucristo. because they follow their decision, not the word of God. Dahil sinunod na lang yung kanilang sariling desisyon, hindi na po yung salita ng Diyos. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Yes. So, we also, in our Christian life, we must be very careful. Kaya sa atin din pong buhay Kristiyano, kailangan din po natin mag-ingat. The most essential word, the important thing, we cannot switch it, the most important things with the less important things. Kaya dapat sa ating buhay pananampalataya, wag po nating palitan yung pong mahalagang bagay sa ating buhay doon po sa mga bagay na hindi po mahalaga. When we got salvation, because of the love of God, we start our ministry, we start to evangelize. Pagkatapos na tayo po yung maligtas, tayo po yung nagsimula na sa ating ministeryo, sa ating buhay Kristiyano. We were eager to know the love of God more. That's why we study Bible, attend the church. Meron pa tayong pagnanais na malaman yung pong pag-ibig ng Diyos. Kaya higit pa po tayo nananatili sa church at dito po nag-aaral ng salita ng Diyos. But after some years, we forget that love. Pero pagkatapos ng ilang mga taon, nalilimutan na po natin yung pag-ibig ng Diyos. We just keep the form, attending the church, reading the Bible, without love. Pinapanatili na lang po natin ito pong kautusan, yun pong pag-aabay ng church, yun pong pagbabasa ng Biblia, na wala na pong pag-ibig. That is very dangerous. Ito po yung nakakatakot. In the house, there is mouse, Doon po sa bahay ay meron pong isang daga, mice. meron pong isang bubwit, What do you call? bubwit, Bubuy. small mice. Bubuy. So in order to kill mice, the owner brought to the cat. Para po mapatay ito pong maliit na daga, kailangan pong magdala yung pong may-ari ng bahay ng isang pusa. And cat needs the milk. At yung pong pusa ay magdadala ng gatas. So he brought to the cow. At dadalhin niya yung baka. And in order to carry the cow, he brought to the farm. At para mabitbit niya yung baka, kailangan niyang gumawa ng isang farm. Then there are many works in the farm. At marami pong mga trabahador doon po sa farm. So he hired the many workers. Kaya siya po ay nag-hire ng marami pong mga trabahador. Through this, he became the successful businessman. At sa pamagitan po nito, siya po ay naging isang tanyag na isang negosyante. Then he forgot the mouth. At nalimutan niya na yung bubwit. Actually, he started to catch the mice because he might damage the Bible. Sa katunayan,
Kaya niya po hinuhuli yung pong bubwit dahil nasira niya po ito pong Biblia. But on these steps, he forget the Bible. Pero sa pamagitan po nitong mga step, nalimutan niya na po yung Biblia niya. Because of love of God, we start to attend the church. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagsimula tayong manatili sa iglesia. But one day, we just keep the phone, and if we forget the love, what's that Christian life? Kaya balang araw, susundin na lang po natin ito pong kautusan ng iglesia at makakalimutan na po natin yung pag-ibig ng Diyos. Anong klaseng ito? I want to evangelize my friends. Gusto kong ma-evangelize yung pong aking mga kaibigan. Then when we meet my friends, they are so fancy, and our drama, oh, what do you say? Hey, girl. Pero nung ako'y nakatagpo ng mga kaibigan, nakakilala ko ng mga maligalig na mga kaibigan. Our sisters act very well. Kaya doon po sa drama, talagang napakaganda ng enacting ng ating mga sisters. So it looks so, we really envy. Then, what if I also have the iPhone and the fancy dress, something like that? Paano kung meron akong bagong cellphone o magagandang mga damit? Paano kung meron akong ganun? Then, I need the money. So, I start work. Kailangan ko ng pera, kaya ako yung magsisimulang magtrabaho. Then I miss the Sunday sermon and fellowship. Then what is that life? At nalimutan ko na yung pag-attend ng sermon at ang mga fellowship. Ano na yung buhay ko? We met our friends in order to evangelize and share the truth. Nakakilala tayo ng ating mga kaibigan para po mag-evangelize at para maibahagi sa kanila yung katotohanan. But what if the end is to depart from the church? What is the life? Pero kung yung katapusan po natin yung hihiwalay sa atin sa iglesia, ano na yung magiging buhay natin? So we must remember what's the beginning. What is the most important thing? Kaya kailangan po nating alalahanin kung ano po yung pasimula natin. So Jesus didn't acknowledge their sacrifice and their work. Kaya hindi po tinatanggap na Jesucristo yung kanila pong mga pagpapagal at yung kanila pong sakripisyo. That's why they tried to kill Jesus. Kaya sinusubukan po nilang patayin si Jesucristo. When we study the Bible, those who don't know the Bible didn't persecute Jesus much. Kaya kung pag-aaralan po natin yung Biblia, yung pong taong may mga kaalaman dito po sa salita ng Diyos, hindi po nila higit na talagang inuusig si Jesucristo. The persecutor was those who think they know the Bible. Yung pong nag-uusig kay Jesucristo, yung po talagang walang alam dito po sa Biblia. John chapter 7, let's go back to John chapter 7, Balik po tayo sa Aklat ng 1, chapter 7. verse 40. Doon po sa verse 40. 40 and 41, would you read? Nang marinig ng ilan mula sa maraming tao ang mga salitang ito, sila ay nagsabi, tunay na ito nga ang propeta. Verse 41, sinasabi ng iba, ito ang Kristo. Subalit sinasabi ng ilan, sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? So at the time, the many people debate who about Jesus. Kaya marami pong mga tao sa panahon na yon, marami pong mga nagtatalo-talo kung sino si Jesucristo. Some people say Jesus is the Christ. Yung They believe in Jesus. Yung iba po, sinasabi po nila, naniniwala po sila na si Jesucristo, siya po yung Kristo. But some people say Jesus deceived people. Pero yung iba naman po sinasabi na si Jesus, talagang dinadaya nila yung mga tao. And these people know the Bible. At yung po mga tao, alam po nila yung Biblia. So they said, the verse 41, the last part, will the Christ come out of Galilee? Kaya sa huling talata, sabi po ng mga tao, sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? The verse 42, would you read? Hindi ba sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa binhi ni David at mula sa Bethlehem ang bayan ni David? The Micah chapter 5 says the Messiah will come from Bethlehem. Sa aklat po ng Micah chapter 5, yun pong Mesaya ay manggagaling po sa lugar ng Bethlehem. And exactly according to the Bible, Jesus was born in Bethlehem. At eksaktong sinabi po ng Biblia na si Jesus ay ipinanganak doon po sa Bethlehem. But he worked in Galilee. He grew up in Galilee. Pero siya po'y lumago doon po sa lugar ng Galilea. So that's why these people didn't want to know about Jesus, even though Jesus was born in Bethlehem.
Kaya ito pong mga tao, hindi po nila kilala si Jesucristo kahit na alam nila na si Jesus ay nagmula doon po sa Bethlehem. When we study the Bible, Jesus kept introducing that Jesus is God and He came from heaven. Kaya sa tuwing pag-aaralan po natin yung Biblia, lagi pong sinasabi ni Jesucristo na si Jesus ay nanggaling sa Diyos, nanggaling po siya sa langit. The chapter 7 verse 16, Jesus answered them that my doctrine is not mine and but His who sent me. So it means God sent me. Kaya sabi po sa chapter 7 verse 16, sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi sa akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Sabi niya, sa Kanya na nagsugo sa akin. In verse 38, Jesus said, He who believes in me, as the scripture He said, out of his heart will flow rivers of living water. Pero sabi po sa verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kausulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. So I'll give you the Holy Spirit. Kaya binibigyan ko kayo ng banal na Espiritu. Came from God the Father. Ako'y nanggaling sa Diyos Ama. So even though Jesus introduced that Jesus is God Himself, they didn't want to hear and believe Him. Kahit na ipinapakilala na ni Jesus na siya yung mismong Diyos, marami pa rin pong hindi naniniwala sa Kanya. But those who don't know the Bible, they really easily believe in Jesus. Pero sa mga taong hindi po alam yung pong Biblia, madali po para sa kanila na maniwala kay Jesucristo. Let's look at the John chapter 9 verse 33. Punta po tayo sa Aklat ng 1, chapter 9, verse 33. Here is the blind man. He opened the eyes because of Jesus. Meron pong isang bulag na tao, nabuksan po yung kanyang mga mata dahil po kay Jesus. Then he said, if this man will not come from God, he could do nothing. At sinabi po dito sa talata, kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Let's look at the John chapter 7, Balik po tayo sa John chapter 7, verse 44. sa verse 44, 45. 45 po. These Pharisees sent their officers to catch Jesus. Kaya ito pong mga Pariseo, nagpadala sila ng mga punong pari para hulihin si Jesus. But they didn't bring Jesus. Pero hindi po nila nadakip si Jesus. So they said, the verse 45, the last part, why have you not brought him? Kaya sa huling talata ng verse 45, bakit hindi nyo siya nadakip? In verse 46, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sumagot ang mga kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon? It means they said, we never listen this kind of great lesson. Ibig sabihin na wala kami kailanman nakarinig na kanitong bagay. They used to hear the lesson from the Pharisees. Dapat po nilang marinig ito pong salita mula po sa mga Pariseo. But word of Jesus was totally different. Pero yung salita po ni Jesucristo ay talagang magkaiba. These officers didn't know the Bible well. That's why they easily followed Jesus. Kaya ito pong mga punong pari, hindi po nila alam yung pong salita sa Biblia, kaya madali para po sa kanila na sumunod kay Jesucristo. But Pharisees and the religious leaders, they thought they know the Bible well. That's why they despised Jesus Christ. Pero yung pong mga Pariseo, iniisip nila na masigit silang mayroong kaalaman dito po sa Biblia, kaya hinahamak po nila sa Jesucristo. Chapter 7, verse 15. Sa chapter 7, verse 15, That's why the Jews marveled and saying, how does this man know letters having never studied? kaya po yung pong mga Hudyo ay nagulat, kaya po sa kanilang sinabi, paano nagkaroon ang taong ito ng karunungan, gaya ng hindi kami nag-aral kailanman? At the time, the people used to teach after they learning from the tutors. Kaya yung mga panahon na yon, yung pong mga tao, talagang itinuturo muna nila sa mga tao bago nila ibahagi sa iba. There are many famous tutors. Kaya marami pong mga tanyag na mga guro. So when they studied under these tutors, they can teach others. So always their reference is according to my teacher, according to him. Blah, blah, blah. Kaya yung pong mga tao, kapag nakakakuha sila ng kaalaman sa kanilang mga guro, kanila na pong itinuturo ito sa ibang mga tao. Kanila pong sinasabi, alinsunod sa aming mga itinuro, sa aming mga guro, ganito, ganyan. So the verse 15 is not only talking about the letters.
Kaya ito pong verse 15, hindi po ito tumutukoy doon po sa salita. We know Jesus didn't study under these tutors, but how can he teach his lesson? Kaya gaya po ng kanilang sinabi, na alam namin hindi po nag-aral si Jesus sa mga guro, pero paano nila nakuha at paano niya nakuha ito pong mga kaalaman? They didn't know Jesus came from God. Dahil hindi po nila alam na si Jesus ay nanggaling sa Diyos. This Bible is Word of God, Word of Jesus. Ito pong Biblia ay salita ng Diyos, salita ni Jesus. And when God the Father created the world, according to the Hebrews, Jesus was there and created together. Kaya nung nilikha po ng Diyos yun pong langit at lupa, sinasabi po ng mga Hebreo na si Jesucristo ay nandoon kasama ng Diyos. But Israel people, these religious leaders, thought they are so proud. That's why they despise Jesus Christ. Pero yun po mga reliyosong tao, talaga nagmamalaki sila, kaya hinahamak po nila si Jesus. They made their own Messiah, and if that Messiah is not like a Jesus, they denied Jesus. Kaya gumawa po sila ng kanilang sariling Mesaya. Kaya yung pong kanilang Mesaya, kanya pong itatakwil sa Jesucristo. So their pride make them blind. Kanila pong pagmamataas, sila po ay nabulag sa pamagitan nito. Even though Jesus was born in Bethlehem and came from the seed of the David, they didn't want to know about Jesus, didn't want to listen to Jesus. Kaya kahit na si Jesus ay nanggaling doon po sa Bethlehem at siya ay nanggaling mula sa binhi ni David, hindi pa rin po sila naniniwala at sumasampalataya kay Jesus. So let's look at the verse 47. When the officers says, "No man ever spoke like this man," then verse 47, then the Pharisees answered them, "Are you also deceived?" Kaya nung sinabi po ng mga punong pari na kailanman walang taong nagsalita ng gayon, sinabi po sa verse 47 ng mga Fariseo, kayo ba naman ay nailigaw rin? Actually, what's the right question? Sa katunayan, ano po yung tamang katanungan? When they heard that from officers, no man ever spoke like this man, then they must say, what's the lesson? What did he say? Noon pong narinig ng mga Fariseo yung sinabi po ng mga punong pari na kailan may walang taong nagsalita ng gayon, ano yung dapat nilang sinabi? But these people didn't want to listen to Jesus. Pero ito pong mga tao, ayaw po nilang makinig kay Jesus. No matter who stands in the side of Jesus, they said, "Are you also deceived?" Kaya sa tuwing may mga taong pumapanig kay Jesus, lagi po nilang sinasabi, kayo ba naman ay nailigaw rin? And here is the reason why they want to scold them is verse 48. At isa pong kadahilanan kung bakit sila pinagsabihan ay dito po sa verse 48. Pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mayroon ba sa mga pinuno o sa mga Fariseo na sumasampalataya sa Kanya? Actually, the verse 48 is very funny answer, funny question. Sa katunayan, dito po sa verse 48, mayroon po nakakatawang kasagutan. So, think about this. Somebody says, these clothes, this t-shirt is clean. Halimbawa, ipagpalagay po natin, may nagsabi, eto pong damit ay malinis. Question. Somebody asked, is this t-shirt clean? Meron pong nagtanong na eto pong damit ay malinis ba yan? Then he answered, this is Nike. Pero yung iba sinabi, eto'y Nike. No. I'm not asking the brand. Is it clean or dirty? Hindi ko tinatanong kung ano yung brand. Ito yung malinis ba o marumi? Then he answered, this is Nike. Pero sinasabi nila, ito yung Nike. No, I'm not curious about brand. Is it clean or dirty? Hindi ko sinasabi o hindi ako nalilito kung anong brand yan. Tinatanong ko kung ito ba'y malinis o marumi. It's not important. This is Nike. Hindi mahalaga yon, Nike. It's so funny answer. Kaya nakakatawang kasagutan. They said, have any of the rulers of the Pharisees believe in him? Kaya sinasabi po nila, mayroon ba sa mga pinuno o sa mga Fariseo yung sumasampalataya sa Kanya? They don't talk about the Bible. Hindi nila pinag-uusapan yung Biblia. So many powerful men don't believe him.
it means he's wrong. Marami pong mga makapangyarihang taong hindi naniniwala sa kanya. Kaya ito po yung kanilang pinapanigan na siya po'y mali. So many people and powerful men and rich men belong to us. That's why we are right. Dahil maraming mga makapangyarihang tao at mayayamang mga tao naniniwala sa atin kaya tayo yung tama. Whether it is right or wrong according to the Bible, it's not important to them. Kaya kung tama man o mali yung nasa Biblia, hindi na yun yung mahalaga. But in eyes of God, the number of people is not important. Pero sa harapan po ng Diyos, yung bilang ng mga tao, hindi po yan mahalaga. Whether it is true or not is important to God. Kahit tama man yun o hindi po yun yung kahalagahan sa Diyos. That's why when we follow the truth, we must not consider the number of people. Kaya kung susunod po tayo sa katotohanan, hindi po dapat natin i-considera yun pong bilang ng mga tao. Tama po ba? The one monkey May having isang two eyes visit the village of the monkeys having one eye. yung meron pong isang unggoy, meron po siyang dalawang mata. Bumisita po siya doon po sa lungsod ng mga unggoy na isa lang yung mata. So in this village, all the monkeys have the only one eye. Kaya dito po sa lungsod na ito, lahat po ng mga unggoy ay iisa lang yung kanilang mata. Let's look at the Acts chapter 27. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 27. Acts chapter 27, verse 10. Aklat ng Mga Gawa, chapter 27, verse 10. At the time, the apostle Paul was sent to Rome. Yung mga panahon na yon, si Apostol Pablo ay pinadala doon po sa Roma. The apostle Paul already knew that they would face on the gravestone. Alam na po ni Apostol Pablo na siya po'y daranas ng malaking paghihirap. So the apostle Paul said, the verse 10, "Man, I perceive that this voyage will end with a disaster and much loss." Kaya sa verse 10 na sinasabi, mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalay na ito ay makakapinsala at magiging malaking kapahamakan. Then verse 11, let's read it together, 3, 2, 1. Ngunit higit na pinaniwalaan ng senturyon, ang kapitan at ang may-ari ng barko kaysa mga bagay na sinasabi ni Pablo. But the helmsman and the owner of the ship had a different opinion. It will be okay. Pero sinabi po ng may-ari ng barko at ng mga senturyon na magiging maayos lang yun. So the centurion followed their opinion, not the opinion of Apostle Paul. Kaya yung mga senturyon, sinunod po nila yun pong may-ari ng barko, hindi po sa Apostol Then Pablo. who was right? At sino po yung tama? Apostle Paul was right. Si Apostol Pablo. They faced on the gravestone. Sila po ay dumaranas ng malaking pagkapinsala. That's the risk of the multitude. Ito po yung problema sa mga pag pumipili sa maraming tao. Even though so many people follow this way, if that is not right, that is not right. Kaya kapag ang mga maraming tao sumusunod po sa ganitong paraan, pero kung tama po yun, magiging tama yun. Even though only few people follow this way, if that is a truth, that is right. Pero yun po mga kaunting tao ay sumusunod dito po sa tunay na katotohanan, ito po yung magiging tama. When Jesus was caught, multitude of Israel people wanted to kill Jesus. They shouted, "Crucify him!" Kaya noong pong dinakip si Jesucristo, halos lahat po o karamihan ng mga Israelita, sumisigaw po sila, ipako si Jesus sa krus. Then, Jesus was sinless. Kaya si Jesucristo, di ba, wala po siyang kasalanan? But Pilate followed the opinions of multitude. Pero si Poncio Pilato, kanya pong sinunod yun pong karamihan ng mga tao. Even these days, many people, there are the big denomination, and the big many people attend some denomination and churches. We have to check whether it is right or wrong only based on the Bible. Kaya sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao sumusunod doon po sa malalaking mga denominasyon. Sila po yung nananatili doon, umaatin ng iglesia, pero dapat nating suriin kung ito ba'y alinsunod sa Biblia o hindi. Many people misunderstand. They think like so many people attend this church. Then, is it wrong? Do Kaya, you think it will be wrong? And so many people belong to this denomination.
And do you really think all of them are wrong? Hindi po nauunawaan ng mga tao, sinasabi po nila na maraming mga tao umaatin dito sa church. Mali po ba ito? Maraming mga tao umaatin dito sa mga denominasyon. Mali po ba ito? Most of Israel people joined to kill Jesus. Marami po sa mga Israelita, sila po'y nagbalak na patayin si Yesu Cristo. That time, Jesus was so lonely Kaya noong mga panahon na yon, mukhang nag-iisa lang si Jesus. because nobody stood in the side of Jesus. Dahil wala po ni isa man yung pumanig kay Jesus. So those who follow the truth, those who follow Jesus Christ in the true way, can be lonely in this world. Kaya yun pong mga taong sumunod kay Yesu Cristo, yun pong sumunod sa Kanya, siya po yung magiging kasama niya. So important thing is the one person who knows the answer. Kaya ang pinakamahalang bagay, yung pong kahit isang tao na nakakaalam ng tunay na kasagutan. If there is nobody, if the nobody knows the answer of the salvation, nobody can get salvation in the village, in the city, in the nation. Kaya kung walang ni isa mang tao nakakaalam ng kaligtasan, walang sino man maliligtas doon po sa kanilang distrito, sa kanilang lungsod, sa kanila pong bayan. But if at least one person realize the true salvation, he can preach the gospel in the one city, one nation, one village. Kaya kahit may isa man tao na makatanggap ng tunay na kaligtasan, siya po'y makakapagpahayag ng ebanghelyo sa kanyang lungsod, sa kanyang lugar, sa kanyang bayan. One who knows the truth is important. Kaya isang tao lang na nakakaalam ng katotohanan, ito po'y napakahalaga na. The opinion of the multitude is not important. Yung opinion po ng karamihan, hindi po yan mahalaga. Even in the church, some denomination, the congregation decide the whatever they do in the church. Kaya doon po sa loob ng iglesia, sa isang congregation, may isang taong magde-decide kung ano po yung dapat gawin sa They church. said, we can replace the pastor, so pastor is not important. Kaya sasabihin po nila na pwede nating palitan yung pastor hindi naman pala siya importante. Pastor can move to another church, we can decide whatever we want. Ililipat naman yung pastor sa ibang church, kaya kailangan tayong mag-decide kung ano yung nais natin. Is that right? Tama ba yun? If their decision is not based on the Bible, who can say that is right? Kaya kung meron kung hindi naman ito alinsunod sa Biblia, sinong makapagsasabi na tama iyon? Then who will check if it is right based on the Bible or not? At sino pong makapagsusuri kung yung kanila pong ginagawa ay alinsunod sa Biblia o hindi? One who knows the Bible, the pastor. Isa lang pong tao yung nakakaalam ng Biblia, yun pong pastor. That's why in the church, the word of God must be centered. Kaya dito po sa loob ng church, dapat meron po tayong pinakasentro, ito pong salita ng Not Diyos. the opinions of people or the powerful man. Hindi po yung opinion ng mga tao o yung makapangyarihang mga tao. So these Israel people, finally they kill Jesus Christ because they don't repent. Kaya yung po mga Israelita, sa katapusan, pinatay po nila si Yesu Cristo. Hindi po sila nagsisi. They didn't want to believe in Jesus. That's why even though Jesus kept saying that Jesus is God and showed all the evidences, they killed Jesus. Hindi po rin po sila naniwala kay Yesu Cristo kahit na sinabi na po ni Jesus na siya yung Diyos at siya po yung Diyos. Even these days, when we conduct a Bible seminar, we can see the evidence and we can see all the verses. Kahit po sa panahon natin ngayon, sa pamagitan po ng Bible seminar, nakikita na po natin yung maraming mga ebidensya sa Biblia. But if we want to hold our own idea, we cannot find the true salvation. Pero kung panghahawakan natin yung sarili nating ideya, hindi po tayo makakatanggap ng kaligtasan. Times is almost up. Let's go back to John chapter 7. Kaya balik po tayo sa Aklat ng 1, chapter 7. Here is a very important lesson. Meron pong napakahalagang mensahe. Actually, that is the main verse today, but Sak- I don't even start. Sa katunayan, ito po yung pinaka-main verse po natin, pero hindi po ako nakapagsimula dito. The verse 6. Ito pong verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras, subalit ang inyong oras ay laging naririyan. In verse 3 and 4, there are brothers of Jesus, physical brothers, Doon po sa verse 3 at verse 4, meron pong physical na kapatid si Jesus. and they encourage Jesus, why don't you go to the Jerusalem
because it is the fiesta of the tabernacle. At hinihimok po nila si Jesus, bakit hindi ka pumunta sa Jerusalem dahil meron doon pista ng tabernakulo? What does it mean? Anong ibig sabihin nito? They said, why don't you show yourself to the world? Bakit- It means, why you don't become famous? Bakit hindi mo ipakita yung sarili sa mga tao? Bakit hindi ka maging tanyag? That's the prayer of many people. Ito po yung panalangin ng maraming mga tao. They like to be famous. They like to be rich. Gusto nilang maging tanyag, gusto nilang yumaman. So this is the time to become success. Ito yung panahon para ikaw maging successful. That's the temptation of Satan. Ito yung pakana ng Diablo. In Matthew chapter 4, when Satan tempted Jesus, Satan says, you change this rock, this stone, to the bread. Doon po sa Mateo chapter 4, si Satan, kanya pong tinukso si Jesus na sinabi niya, gawin mong tinapay itong bato. Throw yourself from the temple. Humulog ka mula sa templo, magpatihulog ka doon sa templo. So all these things, it says, if you do that, you become famous. Kaya lahat ng bagay na to, parang kanyang sinasabi, na kapag ginawa mo yon, magiging tanyag ka. These days, in the social media, people wants to show themselves. Kaya sa panahon natin ngayon, sa pamagitan ng social media, gustong ipakita ng mga tao kung sino sila. When they travel the nice place, they take a... Kung sila po ipupunta sa napakagandang lugar, magpipicture sila. They don't look at the view. They just take a picture and post it and let's go. Hindi na lang nila titignan yung pong lugar, sadyang magpipicture na lang sila, at titignan, at saka alis. So many people wants to show what they do. Maraming mga tao gustong ipakita kung ano yung kanilang ginagawa. They want the people's interest and attraction. Dahil gusto lang nila na Attention. gusto lang nila yung pong interest, yung pagiging interesado ng mga tao sa kanila at yung pagiging attraction para sa The kanila. brothers of Jesus also said, why don't you go to the Jerusalem and show yourself? Kaya sinabi po ng mga kapatid ni Jesus, bakit hindi ka pumunta sa Jerusalem para ipakita kung sino ka? Here is the reason, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat maging ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumampalataya sa kanya. So, if we don't have the faith, we are nervous. Kaya kung wala tayong tunay na pananampalataya, tayo po yung magkakaroon ng problema. If we don't have the faith, we want to show ourselves, not God. Kaya kung wala tayong tunay na pananampalataya, gusto lang natin ipakita yung ating sarili, hindi yung Diyos. If we have a faith, instead of ourselves, we want to show our God. Kaya kung meron tayong tunay na pananampalataya, sa halip na ipakita natin yung ating sarili, pinapahayag natin yung Diyos. We don't rush to success Hindi tayo nagmamadali na maging matagumpay. if we have a faith. Kung meron tayong tunay na pananampalataya. If we have a faith, we wait the God's time, not our time. Kung tayo meron tunay na pananampalataya, hihintayin po natin yung oras ng Diyos, hindi po yung oras But natin. if we don't have the faith, we try to do something according to our schedule, our time, not according to God's schedule. Kaya kung wala tayong tunay na pananampalataya, hindi natin susundin yun pong schedule ng Diyos, kundi yung ating sariling schedule. That's why verse 6, Jesus said, my time has not yet come, but your time is always ready. Kaya dito po sa talata 6, sinabi ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras, subalit ang inyong oras ay laging naririyan. So Jesus didn't go to the Jerusalem, Kaya hindi po pumunta sa Jerusalem si Jesus. but later, in the middle of the feast, Jesus came to Jerusalem. Pero kalaunan, sa kalagitnaan po ng panahon yung pista ng tabernakulo, si Jesus ay pumunta doon po sa Jerusalem. It's not because Jesus was afraid of the persecution. Hindi po dahil takot si Jesus sa pag-uusig. It's because Jesus waited for His time. Pero dahil hinihintay po ni Jesus yung kanyang oras. So, the verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo na ang pumunta sa pista, ako'y hindi pupunta sa pistang ito sapagkat hindi pa dumating ang aking oras. Yes. So, until God's time, Jesus didn't do anything. Kaya hanggang sa pagdating po ng oras ng Diyos, wala pa pong ginagawang anuman si Jesus. When we study the Greeks, there are two kinds of time. Kaya kung pag-aaralan po natin yun pong sa Griego, meron tayong dalawang ori ng pag-aaralan tungkol po sa oras.
time of the Chronos, Kaya yung oras po ng Chronos time of Kairos. at yung oras naman po ng Kairos. The So the time of Chronos is the time that we used to say the flow of the time. Kaya ito pong oras ng Chronos, ito po yung oras kung saan tayo po'y kumikilos o tayo'y nagsasalita. So it's called the Horizon. horizontal Horizon. horizon Horizontal. hori- Horizontal. horizontal Yes, horizontal. horizontal Yes. time. Like this. Kaya tinatawag po itong horizontal time. The time of Kairos is the Vertical vertical line. time. Vertical time. Pero yung panahon po ng Kairos o yung oras po ng Kairos, ito po'y vertical line. It's not Vertical na flow oras. of the time. Kaya hindi po ito yung daloy ng oras. It's the time of God. Ito po yung oras ng Diyos. So when is the time for God to fulfill His word? Kailan po darating yung oras na yung Diyos isa sa katuparan niya lahat ng kanyang kalooban? So it's not following the timeline. Hindi po ito yung pagsunod sa tamang timeline. In any time, when God decide to fulfill His work, that's the God's time. Anumang oras, kung kailan ninais ng Diyos na isa katuparan yung kanyang kalooban, ito po yung oras ng Diyos. So Jesus is talking about the God's time, the time of the Kairos. Kaya yung Diyos, pinapatungkulan niya po yung kanyang sarili, yung kanyang oras na ang tinatawag na Kairos time, yung oras ng Kairos. So even though the time is flowing, when we reach it, the time, the God's time, we can see the God fulfilled His work. Kaya habang dumadaloy po yung oras natin, pero hanggang sa dumating yung pong oras ng Diyos, kanya pong isa sa katuparan yung kanyang kalooban. So even though we cannot see any possibility to achieve the God's work now, if this is the time of God, God will fulfill His work. Kaya kung hindi pa po natin nakikita yun pong pagsasakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ng ating oras, pero kung gagawin na po yun ng Diyos, alinsunod kahit ganyong araw, ito po'y kanyang maisa sa katuparan. That's why until God fulfilled His work, we have to wait. Kaya hanggang sa maisa katuparan ng Diyos yung kanyang kalooban, kailangan po nating maghintay. This is not the time for Jesus was caught. Hindi pa ito yung oras kung saan huhuliin o dadakipin si Jesus. That's why nobody could quote Jesus. Kaya walang sino man yung kayang dumakip kay Jesus. The verse 30, Kaya sa verse would 30, you read? wait po. Verse 30, kaya't sinikap nilang siya'y hulihin, subalit walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. Yes. So, because His hour has not yet come, that's why nobody could kill Jesus. Sabi po, sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras, kaya walang sino man yung kayang dumakip at pumatay kay Jesus. But when the time comes, when the hour of God comes, Jesus allowed to die on the cross. Pero kapag dumating na po yung oras ng Diyos, papahintulutan niya na po na mamatay si Jesucristo. About the God's time, we will continue in the next week. Let's look at only the last verse, Habakkuk chapter 2. Kaya punta tayo sa aklat ng Habakkuk chapter 2. Bago Habakkuk po magnahum, Habakkuk chapter 2, verse 3. chapter 2, verse 3. Bago po mag-Sefanyas, pagkatapos po ng Nahum, Habakkuk chapter 2, verse 3. Chapter 2, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahong nito at nagsasalita tungkol sa wakas. Hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. There is appointed time of God. Meron pong tamang oras yung Diyos. Sometimes we cannot see the answer of our prayer. Kung minsan hindi po natin nakikita yung kasagutan sa ating panalangin. Sometimes even though we make many plans, it delayed and delayed. Kung minsan kahit gumagawa tayo ng maraming mga plano, ito'y laging nahuhuli. Then we want to ask God, Lord,
when will you help me? Pero kaya yung oras na yon, lagi tatanungin na po natin yung Diyos, Panginoon, kailan mo kami tutulungan? When will you answer me? Kailan mo kami sasagutin? Then God will say, in my time, I'll fulfill. Kaya sasabihin sa inyo ng Diyos, sa oras ko, isasakatuparan ko yan. Not your time. Hindi sa oras mo. Sometimes we insist our time. Now, Lord, I want now. Kung minsan gusto natin sabihin yung ating oras na Panginoon, ngayon na. What's the difference between child and adult? Anong kaibahan sa pamagitan po ng bata at ng isang kabataan? One of the things is the patience. Yung isang bagay po, yung pong pagtitiis. Child cannot wait. Yung bata, hindi po sila makapaghintay. I want candy now. Now. Gusto ko yan, ngayon na. Ngayon. Right now. Ngayon na mismo. But when we say he's a matured and he's not childish, he can wait. Pero It means he can wait. Pero kung siya'y malago na at hindi po siya isip bata, siya po'y makapaghihintay po. As much as he's matured and grew up, he can wait coming reward. Kapag siya isang matured na at lumago na sa kanyang buhay, siya po'y kayang makapaghintay sa kanya pong reward. If we grew up in our faith, we can wait until God's appointed time. Kaya habang lumalago tayo sa ating buhay pananampalataya, hinihintay po natin yung tamang panahon ng Diyos. When that time comes, God will fulfill His work. Kaya kapag dumating na po yung oras ng Diyos, isasakatuparan niya na po yung kanyang Until kalooban. that time, we should be patient and stay in the church. Pero hanggang sa dumating yung araw na yun, kailangan po natin magtiis at maghintay. So we will continue in the next week. Let's Kaya- pray together. Ipagpapatuloy pa po natin sa susunod na linggo, tayo po'y manalangin na.